Bago ako magpatuloy sa ibang pang mga salatain para sa ating in behalf of our beloved pastor, meron akong gustong linawin, no? Kasi alam ko na marami pa dito na may mga lingering thoughts about our beloved pastor. Kesyo, meron siyang kaso, rapist, abusive, etc., nagpapayaman, ganito, ganyan. Mga kababayan, sabihin man ninyong it's self-serving because I am one of the administrators na kasama ni Pastor, I cannot help but stand for the truth. No? I've been with this man for 37 years. No? Nung walang-wala pa, nakita namin kung paano niya kami pinamahalaan nung wala pa kami at hanggang inihatid kami sa ganitong status ng aming buhay. Hindi nagbago ang kanyang paninindigan, hindi nagbago ang kanyang pagtuturo sa amin, at ang gusto talaga niya, makaproduce na mga good citizens aside pa sa masunurin, no, sa kalooban ng amang makapangyarihan. Kasi we are a religious group. Namumuhay kami ng mapayapa, tahimik. No? In fact, iniwan namin ang aming mga buhay to be with Him because we know we are safe with Him. No? But, hindi mo talaga maiiwasan yung mga demonyo factor. Di ba? Meron talaga yun. Yung demonyo factor, ganito, ganyan. Lalo na't hindi kayo kilala. No? Meron pang mga akusasyon sa amin noon na nagpuproduce kami ng sabo. Diyos mio. Pag si Duterte ang leader mo, walang friend. Pag yun nang kasi sinabi niya nga, I hate drugs. Ganon din si Pastor, mga kababayan. In fact, maraming pinadalang mga young people, si Duterte, doon sa amin sa loob. Sinabi niya na, ikaw ang bata-bata mo pa, tapos nalululong ka na dyan sa mga drugs na yan. Pumunta ka na kay Kibuloy para magbago ka. And to tell you the truth, yung mga young people ngayon, leader na namin ngayon. Meaning to say, kung mayroong isang namamahala at gagabay sa ating mga young people, magbabago talaga, mga kababayan. So, young people natin, ang future ng ating bansa, kasi tayo nasa twilight years na. Kung hindi natin aalagaan ang mula sa bata hanggang sa young people natin, what will happen to our country? Saan pupunta ang Pilipinas? Ang liit-liit ng Pilipinas. Kailangan nating ayusin ng maayos, ng maigi. Kuha, mga kababayan. So mga naririnig ninyo kay Pastor, huwag kayong maniwala. Mayroon dyan sa kulto, etc. Huwag na tayo magdebate, mga kababayan, sa religion. If you are good in your religion, then be a good member of that religion and be a good citizen of the Philippines and contribute for the future of our mahal na bansa. Yun ang sa amin. Yun ang sinabi ni Pastor sa amin. Tayo, wala tayong taxes except na kung mayroon kami mga commercial na activity. Pero as church, wala tayong taxes. Ang ating contribution, yun ang tinatrabaho ko. Binabago ko kayo para may mga mabubuting mamamayan ang bansa. Yun ang contribution ko. So yun ang sabi ni Pastor sa amin. Kaya huwag kayong maniwala sa mga ano-ano, bakit siya nakakulong ngayon? Because we need to face the cases fair and square. Naniniwala kami, kahit ganito ang ating paggobyerno ngayon, there is still a God in heaven and there is still a supreme being that sees everything. Inapi man kami, hindi kami matutumba. So yun, mga kababayan, tatayo kami sa katotohanan. Siguro,
hindi naman kami mukhang mga ignorante, di ba? At hindi naman so kami mukhang mga estupida at mga tanga. Ganyan ang leader ko, rapist, ganito, ganyan. Sabihin ko sa inyo, baka ako pang unang hahawak ng baril. But the leader I saw is not just a leader. He is a father with a very patriotic heart para sa kanyang bansa. Nakita ninyo, mga kababayan, naiiwanan na tayo ng ating mga kapitbahay na Asian nations. Naiikot namin yan. Maliit ang Singapore, but look where's Singapore now. Maliit ang Thailand. Vietnam, kagagaling nila sa gera, hindi basta-basta. But pumunta kayo ng Vietnam. Oh. Anong ipinagkaiba nila? They are so patriotic. Mahal nila ang kanilang bansa. Look at Indonesia. Before silang pumupunta sa atin at nagtatrabaho, punta kayo ngayon doon. Meron silang bullet train. Tayo may train, kagang-kagang. Wala tayong bullet train, bullet na lang naiwan at kagang-kagang na train. Tingnan ninyo. It is an insult. We are an agricultural country. But nag-aangkat tayo ng bigas sa ibang bansa. See? So, ano ang dahilan? Yung mga kabataan natin, yun dapat ang ayusin because they are the future of our country. Yung mga young people natin, nasaan? May sa lansangan, may sa kung saan-saan pa. They are misguided. Because we lack the facilities and we lack the program for them. Oh, yun. Ngayon, maraming tatakbo. Ayan na naman. Tatakbo, mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Mga mahihirap with paiyak-iyak pa. Mga kababayan, we don't need leaders like that. We need leaders na klaro ang kanilang advokasya para sa ating bansa. Kami, we are a religious group. Tama na kami, okay na kami. Kasi kung pagustuhay lang, we don't want to get involved in politics. Mapayapa kaming namumuhay sa aming mabubuhay kami in our own. We can be sustainable on our own. But, because we are also a Filipino citizen, residing in this beautiful Philippines. Hindi pwedeng hindi kami mag-participate, mga kababayan. Kasi nandyan sa amin ngayon, ang isang taong may capability na maging leader. Hindi na niya kailangang mangurakot. Yan ang aming promise sa inyo. Pag naging senador siya, ni isang singkong duling, walang papasok sa kaban ng kingdom. Promise yan. Because he is not now a leader of the kingdom. He will be our leader. Buong bansa, bumoto sa kanya at hindi. Pag nanalo ka, katulad nitong ating mga mayor, pag nanalo sila sa kanilang towns, they are not just the mayor of those who voted for them. They are the mayor and the leader of their constituents in that town. They must be the unifying factor of their constituents, not the dividing factor. Yun ang leader. Yun bakit kayo tumakbo as public servants. Lead us. We need leaders who are strong at ang kanilang advokasya ay para sa kababayan mula sa kalitliitan hanggang doon sa We need you. Leaders! Inapi man kami, nakapagpatawad kami. Ni isang slice, hindi nabawasan ang pananampalataya namin sa Ama. We don't want to become like our enemies. They cannot convert us. Sometimes we want to hate them. But pag ginawa namin yon, edi conquered na kami, wala kami ipinagkaiba sa kanila. Di ba? Oh. So yon ang
Ngayon, ang tagline ng PDP, lalo na si Pastor, is ayusin natin ang Pilipinas. It is a very tall order. Nevertheless, it is achievable. Huwag kayong negatibo. But we must do something first. If you want to make ayos the Pilipinas, let us put order into our houses first. May dalawa tayong house. Ano yon? May dalawa tayong house of government. Ano yon? The House of Congress at the House of Senate. Okay nga lang. House number 1, House number 2. Pero yan ang ating advokasya. If you want to achieve that advocacy of ours, let us put first order into these two houses. By what? By putting the right kind of people in that two houses. Your mayor, your councilor, your congressman should have that kind of advocacy in their mind. Pag ikaw ay nag-apply as public servant, you must have a servant heart. Kaawaan mo yung kababayan mo. Right? When you are there, occupying a position, resources will be put into your hands. Pera ng bayan, power, even the life of your enemy will be put into your hands. How will you handle that one? You must be responsible. You must be the unifying factor. You must be the tagapag-ayos, hindi tagapaggulo. Oh. Kuha ninyo mga kababayan. Oh. I hope itong aming hinaing, no? Itong aming hinaing, hindi lamang dito saan mang sulok maabot nitong programa natin ngayon na araw na to, sana magising na kayo Pilipino. Ayuda is not the answer. It is a temporary band-aid sa sugat na malalim. May expiration ng band-aid. Pag kinuha mo yan, hindi pahilom ang sugat doon. Oh, di ba? May kasabihan tayo nung nag-aaral tayong mga kababayan. Sabi niya, gusto mong tulungan ang isang tao, wag mong bigyan ng isda. Maybe isda is only for the day. Turuan mo siyang paano mangisda. Wag mo lang siya turuan mangisda. Bigyan mo siya ng kagamitan sa pangisda. Equip him so that makapamuhay siya with decency, makatayo siya, matibay ang kanyang dibdib, because andyan ka na tatay ng bayan, andyan ka na tatay ng barangay, andyan ka na tatay ng bansa. Yon si Tatay Digong. Kuha ninyo? Tatay Digong in a twinkling of an eye, naging pambansang tatay. Hindi natin in-expect yon. Naging pambansang tatay. Oh, kuha ninyo? Tatay Digong in a twinkling of an eye, naging pambansang tatay. Hindi natin in-expect yon. Naging pambansang tatay. Oh. So ngayon, wala dito ng ating tatay, but naririnig natin ang kanyang boses, both straight PDP. Ngayon, andito, Rizal, andito ang inyong mga ginagalang na mga na tumatakbo din. You know them better than we do. Nasa inyong puso, hingin ninyo ang gabay ng Panginoon. Sino ang dapat ninyong iluklok? You know them. Sorry sir kasi hindi namin kayo kilala. But we know you have that drive in your heart, yung
naglalagablab para sa kabutihan ng inyong bayan. Otherwise, malupit kaya ang politika. Malupit, magulo, maano. Kaya kung kami lang, bakit tayo sasali dito sa magulo? Isimbahan naman tayo. But we cannot just keep our eyes shut because naging biktima din kami, no, ng injustices. Kung hindi kami tatayo, kami nga na malaki, kami na may resources, nagawan pa kami ng ganyan. How about yung mga maliliit? How about yung mga walang boses? Umiiyak na lang ng tahimik? How about them? So it's time for us to stand up also. Kuha ninyo? Huwag kayo mag-alala sa amin sa KGC. When pastor, pag nanalo na siya, senador siya, hindi siya senador ng KOGC. Senador siya ng Pilipinas. You can go to him. Do not judge him because you do not know him. You do not know him. You just heard yung mga kwento. We've been with him and working with him up close. Kaya hindi kami makatiis na hindi kami tumayo at magsalita. Kuha mga kababayan, hindi kayo magkakamali. At kayo mga buzzer, pinapatawad namin kayo. Bakwag na kayong bas-bas ulit na pati ako sasali niyo. Siguro yan yan siyang nagsasita, yung babaeng yan, ganito, ganyan. Hindi ako tatakbo. Nandito yung ating mga vision dapat diretso. 2020 vision. Itong ating mga leader dapat mayroong 2020 vision sa kanyang bansa. Lalo yun ang ama ng bansa. Itong ating mga congressman at senador may 2020 vision para sa kapakanan ng kanyang bansa. Ganon din ang inyong mga local official. Huwag kayong padadala sa pera. Pera is not everything. Money is not everything. When you leave this world, kahit 5 duling hindi mo madadala. But your legacy, your name, your honor will be forever etched in the mind of your constituents. And the Almighty God in heaven will bless you. Ayaw mo mang tumakbo? Ang buong sambayanan ang pupunta sa iyo. Mayor, tumakbo ka. Ikaw na lang ang namin, ganyan. Kung maganda ang mo, ang gawa mo. Meron naman ibang mga politiko. Wala nang accomplishment. Parang nakadikit ng rugby ang puwet doon sa upuan. Ayaw, at saka, parang akala mo, siya na lang ang magandang leader. Kahit na may mga suspension, ayaw talagang umalis kasi, hoy, mga kababayan na mga leader, you cannot monopolize power and position. Maraming magagaling na mga leader, bigyan ninyo ng pagkakataon. Be their ally. Huwag niyong gawing kaaway. For the sake of your nation and for the sake of your community. Linisin mo ang bansa mo, linisin mo ang ang community mo, alagaan mo ang mga bata at mga young people dahil sila ang future ng bansa mo. Mamamatay man tayong lahat kasi tatanda na. Sino ang nating mailuklok na mga young people na magiging matinik na naman na Kuha mga kababayan. So, yan. Inahahandog namin sa inyo si Pastor. Buong puso. With prayers from the Almighty Father that if it is His will, then Pastor will be a good example for all of us. So, hanggang doon lang ako mga kababayan, Salamat sa amang makapangyarihan. We are one nation, maliit lang tayong bansa. Pag tingnan mo ang world map, para nga isang tundok lang tayo, and then we cannot manage it well. Mayaman ang Pilipinas. Iilan lang tayo, 120 million. My God, ang ating gold billions.
Kung ayusin lang yan ng ating mga leader, walang ibigay sa iyo 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Baka ako sana man kayo, ako ng ayuda dito, no? Ayuda approach. I mean. Oh. Yung mga kalsada natin na walang lubak-lubak. Oh. Kasi nandoon sa taas ang budget eh. Ang nasa baba, yun, para tayong mga si Mayor, si Simba-Simba doon kay Kong, si Kong naman doon, mag-ano-ano. Ano ba yan? Meron pa ako narinig doon sa amin. Butuhin talaga ninyo kami. Kasi pag hindi kami nanalo, wala tayong budget. Kasi hindi tayo bibigyan. Utak talangka. The budget is for the Filipino people, not for those who make uto-uto to you. Ibigay mo sa mga mayor, then pagkatapos, mayor, ilan pa dyan ang hindi mo na pasemento. Wala tayong programa para sa ating mga young people na may mga problema. We do not have that intervention programs. Marami tayong mga bangag. Sorry, bawal dito mag-mention. Ano kaya? Anong term sa ibang lalo na? So, marami tayong mga na mga problematic. Kaya kung masarap talagang bago maupo yung mga doon sa taas, from top to ipasaykayatrist muna natin. Nasa tamang pag-iisip pa ba sila? Ha? Tapos, ikaw lang, marunong ka na ganon. Tapos, tatakbo ka ng Tayo nga na nag-apply tayo doon sa sa government position, lahat ng mga qualification, lahat ng exam, meron pa tayong psycho, meron pa gito ganyan, bago ka tanggapin, bakbakan pa kasi marami ka ding Tapos sila wala, marunong nang sumulat ng pangalan, a-apply na doon, maging head ng bansa. No! At saka itong ating pasintabi sa mga men in uniform. Men in uniform, we still believe majority of you is still good. But sometimes we cannot evade. Mayroon kaming sama ng loob. Kasi experience namin eh. Maganda ito sa ating mga men in uniform. Yearly, meron kayong psychiatric test at psychological test. Kasi kung saan-saan kayo galing, hindi ito sa inyo, pagpuputdang sa inyo. You are our protectors. Baka iba sa inyo, warsyak na ba? Tapos ang paningin ninyo sa amin, mga kaaway ninyo, ibipatay kami. You are supposed to be our protector. You are supposed to be the implementer of law and order. But, sad to say, medyo nag-fail kayo doon. Kami ang biktima. But we don't hate you. We are praying for you. Malaki pa ang pag-asa ng ating bansa. Tama mga kababayan? I-pray natin ang ating mga leader. Nagabayan sila ng Panginoong Diyos. Lahat tayo may religion. I don't care kung ano man ang religion mo. Hindi ito religion na debate ng religion. We are not talking about religion here. We are talking here as one Filipino citizens and one bansa na Pilipinas na napakaganda. Kayong mga nasa Luzon maybe at saka dito pa, hindi pa kayo nakabisita sa amin sa Mindanao because you are afraid kasi kala ninyo kami ganito, ganyan. Try to visit the Sub-Saharan region. Very beautiful. So, anong si Juan? I hope ang kaliwanagan sa inyong mga utak at mga mata ay katulad ng liwanag ng tanghaling tapat
maliwanag na, at wag nang kayong padadala, mga kababayan, sa tukso dito, tukso doon. No, dito pera doon. That's only for a day. But 6 years. Oh. Maawa kayo sa future ng ating mga bata. Dapat meron silang advocacy sa ating mga bata. Marami tayong mga bata sa lansangan. Marami tayong mga young people sa lansangan. Anong gawin natin dyan if we really are sincere in making ayos our bansa? Yun, ayusin natin yung dalawang bahay na yun. Mga kababayan, mga taga-Cainta at mga taga-Rizal, pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Iboto natin ng buong puso yung ating mga kandidato. Yun sila, oh. Yan. Yan sila. Oh. Ito. Yan. So, kuha ninyo. Oh. Pagpalain tayo ng Ama. Magandang hapon sa lahat. God bless Rizal and the Philippines.